Dito guys, meron na kaming apat na clan na napabagsak. Ang kaso nga lang ay hindi magiging madali yung laban namin ngayon. Kumbaga, ang pinaka-target ko dito sa clan na to ay makakuha ng 100 winning streak nang hindi natatalo sa mga makakalaban namin. Kaso nga lang mukhang hindi madaling gawin yung mga binabala ko. Dahil halos lahat ng kasali ko ditong account sa clan ay puro rush yung mga account kong ginagamit. Tapos kung titingnan nyo dito yung kalaban namin, halos batak na batak sa paglalaro. Dahil kung sakaling hindi ko ma-3-star tong makakalaban ko mga boss, ay siguradong malaki yung tsansa na maputol yung win streak namin. Kaya nakaisip ako dito ng maganda. Kumbaga habang umaatake sila ngayon, ay babanatan ko agad yung taas nila. Kasi kadalasan mga nakikita natin sa war, halos pinanguhuli nila yung mga number 1. Kaya naman ang gagawin natin dito ay uunahin natin agad yung number 1. Parang eto kasi yung pinakamadaling taktika. Kumbaga mape-pressure yung kalaban kapag nabura natin yung taas nila. Pero hindi ako sigurado kung kaya kong i-3-star tong beast ng kalaban. Kasi luging-lugi talaga kami dito sa nakatapat namin. Kumbaga max dito yung katapat ko, tapos trash lang yung gamit ko. Pero ang ginagamit dito ng base ng kalaban ay etong toxic base. Kaya nakaisip ako dito ng magandang plano. Etong ganitong klase ng base mga boss ay pabor sa mga root trader. Kaya naman tara, pagplanuhan natin to. Bali dito nga pala mga boss ay mas maganda kung etong Grand Warden ang tatanggal dito sa may monolith kasama na yung clan castle. Tapos kailangan maaga yung lapag natin ng troops dito. Kaya dito natin ilalagay yung mga root trader, tapos yung Valkyrie. Tapos pansin nyo ba itong mga depensa sa gitna? Etong si Royal Champion mga boss, ang bahala maglinis dyan sa mga natitirang depensa na yan. Kumbaga para hindi kumalat yung troops natin, kaya sasabayan natin dito ng Barbarian King. Tapos dito natin ilalagay si Archer Queen para dire-diretso talaga yung pasok sa gitna ng mga troops sa tiros natin. Yung mga matitirang depensa na yan ay siguradong kayang-kaya na yan ng mga matitirang troops sa tiros natin. Kaya tara, banatan na natin dito yung base ng number 1. Syempre, para masigurado natin kung may nakatago ba ditong Hidden Tesla, ay maglapag muna tayo ng archers dito sa bawat paligid ng base. Dahil nakapasok na dito sa gitna yung mga root trader natin, ay kailangan maalalayan natin dito ng mga totem spell eto mga troops natin. Ginamitan ko na din ng overgrowth yung mga depensa sa labas para habang naglilinis ng depensa itong mga nasa gitna, ay siguradong hindi maboburst ng mga depensa sa labas yung mga troops natin dyan. At dahil ganito na ang sitwasyon mga boss, ay siguradong kayang-kaya na ng mga heroes at troops natin yan. Dahil meron pa tayo ditong ability ni King, meron pa rin tayo ditong ability ni Queen, at napakadami pa natin dito ng mga troops na hindi pa nailalapag. Kung kapusin man tayo dito sa oras, ay siguradong hindi natin kailangang magmadali. Dahil napakahaba pa ng oras na tira, pero ubos na agad tong base ng kalaban. Kaya mukhang sinuwerte na naman tayo ngayon. Pero iniisip ko, yung mga viewers ko dito na kasama ko dito ngayon sa clan, ay siguradong nagmamatsyag na rin ang mga gagawin nilang atake. Kaya kung meron kang rush account o gusto mong sumali dito sa clan namin, ay walang problema. Dahil puro rush account lang talaga yung mga tinatanggap namin dito. Dahil dito ko talaga naisipang palakasin yung mga iba kong account. Pero iniisip ko mga boss, dahil nakuha natin dito yung tatlong between sa number 1, ay siguradong kayang-kaya na nating tirahin tong number 2 mamaya. Kaya tara, gawan muna natin dito ng plano. Pero napansin ko dito sa base ng kalaban mga boss, ay ito yung klase ng mga base na tinatawag bilang island base design.
Ito yung klase ng mga base na talagang mahirap gamitan ng fireball. Kaya kailangan maisakto natin yung fireball natin dun sa may pinakang monolith. Dahil kung sakaling tumama yung fireball natin dun sa monolith mga boss, ay siguradong madadamay dun yung clan castle. Kaya tara, magdala na rin tayo dito ng mga bantay at banatan agad natin tong base ng number 2. Dahil kung sakaling mati-3 star natin to mga boss, ay malaking tulong sa mga kasama natin to sa clan. Dahil kakaunti na lang yung mga lilinisin nila pababa. Ito yung pinakamasaklap. Ang maliit tayo ng pindot ay napakalaking pagsisisi nun para sa ginawa nating atake. Dahil bukod sa naubusan tayo dito ng spell mga boss, ay wala tayong nakuha kahit isang value dun sa mga depensa na nakuha natin dun. Pero hindi ako nagpasindak kahit pa nagkamali ako dito ng atake. Dahil plano kong tanggalin dito yung monolith. Kaya kailangan ganun pa rin yung plano natin. At dahil natanggal na natin dito mga boss yung monolith, ay siguradong kayang-kaya nang ubusin niya ng mga natitirang troops at heroes natin. Dahil kapag ganito na sitwasyon mga boss, ay malamang sa malamang may kalalagyan na talaga yung base. Kapag ganitong strategy ay talagang sobrang tindi ng ganitong klase ng atake. Yung tipong kahit sumablay ka man ng fireball o kahit anong klase ng pagkakamali mo, ay siguradong kayang-kayang hilutin kapag ganitong troops at hero ability ang talagang uubos sa buong base ng kalaban. Kaya naman dahil kuwang-kuha na natin tong base ng number 2 mga boss, ay siguradong mga kasama ko na sa clan ang uubos sa mga natitirang base dito sa kalaban namin ngayon. Dahil puro Town Hall 60 na lang ang naiiwan dito sa base ng kalaban, ay siguradong ubos na yan mamaya dito sa mga kasama ko sa clan. Tapos maya-maya lang ay eto, binabanatan na rin ng number 1 yung base ko. At ang matindi pa dito mga boss, ay fireball user din pala etong mga kalaban natin. Napansin niyo ba mga boss, ibang klaseng fireball attack yung kanyang strategy na ginagamit dito. Kumbaga may dala siyang furnace at yun yung ginagamit niya para mag-check ng mga nakatagong hidden Tesla. Ibang iba din talaga yung disiplina nito maglaro. Dahil nga may winning streak din silang tatlo. Ay grabe naman to. Grabe naman to. Ang tindi. Halos natanggal yung pinakang gitna ng base natin. At ang matindi pa dito mga boss, ay parang hindi nabawasan ng buhay yung kanyang Grand Warden dito. Grabe. Ibang klaseng taktika ng fireball ito. Pero talagang swabe yung kanyang patama sa may pinakang gitna. Napakausay ng ginagawa ng kalaban dito. Kaya shoutout dito sa mga nakakalaban namin. At mag-shoutout na nga rin pala tayo mga boss ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa iyo Boss Marco from Lipa, Batangas. Pati na rin sa iyo JP Lizano. At syempre shoutout na rin sa mga OFW na laging nanonood ng mga video natin. Kaya shoutout sa iyo Boss Mayor Trads from Sweden. At syempre shoutout na rin sa iyo Boss Toto Car from Negros Occidental. Maraming salamat sa suporta nyo. Grabe, halos literal na batak talaga yung mga kalaban namin dito. Dahil bukod sa napakatindi ng kanilang ginagawang atake, ay napakalinis at detalyado rin yung ginagawa nilang atake. Kaya talagang napahanga ako ng mga kalaban namin ngayon. Mukhang dito na magkakaalaman kung sino talaga yung mapuputulan ng winning streak. Hindi ko din nakalain na ganito pala yung ganti na gagawin sa base natin. Halos napakaswabe oh. Ang tindi ng higante niya. Kumbaga nagamitan natin ng fireball yung kanyang base. At ito naman yung balik niya sa base natin. Halos napakalupit ng bawi. At ang matindi pa dito mga boss, ay napakaganda ng pinakita nilang laban. Ito yung mga solid na maging kalaban.
Yung tipong kahit mag-ulit-ulit yung match, talagang gaganahan ka umatake sa war kapag ganito yung mga makakalaban. Kumbaga, nung binato mo sila ng tinapay, ay tinapay din ang babalik sa'yo. Kaya napakasarap sa pakiramdam nun. Kaya kung nagustuhan nyo etong ganitong klase ng content mga boss about sa Clash of Clans, ay pindutin mo lang yung follow button natin para palagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Maraming salamat sa panonood nyo guys. And to God be the glory.